kababayan ang sinabi ng ating mahal na Pangulo regarding po doon sa ating independent body na kanyang kinrain. Those savings we already brought out para put a menu para na kahit na for the budget na sinusulat ngayon, kailangan na maliwanag na mapupunta sa tamang lugar. And so we have made a menu for our legislators to follow and say that all insertions, all changes made can only be made to the benefit of these agencies. Here, we'll give you this. You can take a picture now, but we will give you a proper image. And they basically cover education, agriculture, health, housing, labor, social, energy. Pero ibang nature nito. So that is the first step that we are taking. The other step that may project ang national government sa isang LGU, pag tapos na yung project, kailangan i-accept nung mayor, kailangan i-accept nung governor, kati barangay captain, kailangan tatanggapin niya, titignan nila. And this is an important safeguard dahil pagka nasa LGU ka, hindi mo naman pinagkikitaan yung project. Kaya ang maliwanag, titignan to talaga na tama na yung kalsada, 8 inches talaga yung konkreto. Pagka may asphalt overlay, makapal talaga yung asphalt overlay, yung flood control, lahat yan. And so I have instructed the DPWH and for that matter all of the departments to return that. Tinanggal in the last administration yan yung acceptance. Alala ko ng governor ako, walang natatapos na, walang pwedeng sabihin completed kung hindi accepted ng local government. Babalik natin yun. Tinanggal nila in the last administration. We are putting it back because that is one of the best safeguards that we have. Yun. So that is essentially the situation as it stands. So narinig nyo mga kababayan, tinanggal ng dati ng nakarang administrasyon acceptance ng mga projects ng national government na dapat ay isasubmit nila sa local government para makikita ng mga mayors, barangay captain ang kanilang mga proyekto. Kaya pala tinanggal ng dating administration, maraming katawalian pala, maraming pagnanakaw mga kababayan. Sige, pakinggan natin ulit. That is essentially the situation as it stands. We are trying to move as quickly as possible. In the meantime, of course, our attention continues to be directed to the work of government. That the infrastructure development continues, that our education program continues, that our social programs also continue na walang patid. As a matter of fact, we are. Good morning mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning. Maging sa ating mga kababayan dyan sa Amerika, sa Europa, sa buong Asia. Good morning. Sa Australia, good morning at magandang gabi, magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan. Ngayong araw ay Martes ngayon mga kababayan, September 16. Maraming salamat mga kababayan. Patuloy na pagbay at pag-iingat sa atin ng mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng kalakasan, binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng isip at talino, at unang-una ipagkatiwala natin ang buhay natin sa ating Panginoon sa Kristo mga kababayan. Yun nga po mga kababayan, may bagong balita ngayon na ewan ko kung narinig nyo rin sa social media or sa mga vloggers na yung ICM, yung investigative ng ating mahal na Pangulo mga kababayan, regarding to sa mga katawalian sa ating government, lalo na mga kababayan sa DPWH, na matindi talaga ang korupsyon, maraming guni-guni, maraming ghost projects, maraming hindi natatapos ng mga proyekto, naubos ang pera ng taong bayan mga kababayan. Kaya nakakainis at
nakakapikon itong mga tiwaling opisyal ng ating gobyerno, pati mga DPWH. Ang dami nila mga kababayan. Kaya maraming salamat sa ating bagong new secretary na si Vince Dizon, na patuloy na gumagawa para sa ikakakaunlad ng ating bayan, para masugpo ang mga korupsyon mga kababayan. At 10 ng kasama ni Pangulong Marcos Panginoon, Pangulong Marcos na si PBBM, nawa bigyan siya ng talino at wisdom at ipagkatiwala niya sa ating mahal na Panginoon ang lahat niyang ginagawa mga kababayan. At itong kanya na-create na investigative para sa mga corruption dito sa DPWH mga kababayan, sana mabigyan sila talaga ng ngipin para masupina nila, mabigyan nila ng katarungan itong nangyayari sa bansa natin. Isipin nyo mga kababayan, halos 10 taon, more than 10 years lang. Sa 10 years lang na corruption, trilyones na ang nawala sa haba ng bayan, imbis na marami sanang proyekto na mga gagawa sa bayan natin. At sana itong na-create ng ating mahal na Pangulo ay magtagumpay sa kanilang pag-imbestiga at masampahan ng kaso ang mga taong involved dito sa korupsyon na ito mga kababayan. Kasi nakakadismaya, nakakalumo ang nangyayari sa ating mga politikong tao, congressman, senador, mayors, gobernadores, kahit barangay captain, siyempre. At isa pa pala mga kababayan, sabi nga ni PBBM, inalis daw yung acceptance. For example, yung isang project na natapos na, dapat daw isubmit sa local government. Inalis ho ng dating administrasyon ang ganyang sistema. Kasi nalalaman ni President Marcos, ni PBBM, kasi matagal din siyang naging gobernador din siya sa Ilocos Norte, congressman, naging senador. So ibig sabihin, alam niya ang mga kalakaran, alam niya ang batas natin mga kababayan. Kaya nakakalumo talaga na inalis itong dating administrasyon na dapat pala isa-submit sa mga local government para malaman ng local government ang kanilang ginagawang mga proyekto. Pero sa record ng mga DPWH, tapos na, completed na, pero yun pala hindi. Katulad po doon sa mga kababayan sa Santa Maria, Bulacan, hospital at saka eskwelahan, ginawa ng Diskaya Construction. Ang dami nilang ginawang kapalpakan pala doon mga kababayan. Milyones ang nawala sa pera ng taong bayan, imbes na mapakinabangan. Doon nakatiwang-wang ang hospital, pati yung eskwelahan, pati doon naman sa Bicol, sa Sorsogon mga kababayan, ganun din. So sana ang itong ICM na to na na-create ng ating mahal na Pangulo ay mayroong pangil, may power to persecute yung mga tiwaling opisyal sa ating gobyerno, at nawa mabigyan sila ng talino at wisdom ng ating mahal na Panginoon, itong independent body na ito na ginawa ng ating mahal na Pangulo. Kasi meron naman isang justice naging Senate, naging Supreme Court Justice ang isa sa tinawag ng ating Pangulo na naging chairman sa kanyang independent body na ginawa mga kababayan.
Kaya patuloy natin pagdasal ang ating mahal na bansa, mga kababayan. Talagang dapat ang ating bayan ay umuunlad na talaga. Pero itong korupsyon ay matindi na talaga, mga kababayan. Nagkaugat na, sobrang lalim ang ugat na itong korupsyon sa bayan natin. Kaya itong mga politiko, iilan lang talaga ang talagang totoo na naglilingkod sa bayan natin, mga kababayan. Nakakainis at nakakadismaya at mahirap na magtiwala sa mga politika ngayon, mga kababayan. Pero siguro meron pa rin naman talagang matino sa ating bayan, mga kababayan. Sasyaga, mga kababayan, please like and subscribe sa ating maliit na vlog, mga kababayan. Ito, maghanap buhay na naman tayo, so ingat po kayo sa inyong mga trabaho, sa inyong hanap buhay. At higit sa lahat, wag po kayong sumali sa mga mga rally-rally dyan. Kaya nangyari dun sa Nepal saka sa Indonesia, mga kababayan. Kung magaganyan dito sa Pilipinas, kawawa na naman ang bayan natin. Started all over again, di ba, mga kababayan? Kaya wag po kayo sumali sa mga rally-rally na yan. Pagdasal natin na ating mahal na Pangulo, 10 na kanyang mga kasama. So sige, mga kababayan, ingat-ingat po kayo. God bless us all. Bye bye.